Magandang umaga, it's 5:13 in the morning at nagbabalik po ang Panahon TV Weekend Edition. At ngayong umaga para po maging gabay natin sa magiging lagay ng panahon, makakasama po natin ang isang Pag-asa weather forecaster na wala pong iba kundi si Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza. Magandang umaga po, Mr. Mendoza. Magandang umaga rin, Aubrey, at magandang umaga sa ating mga manonood. Unahin po muna nating itatanong ito pong tungkol po yan sa Bagyong Henry. Saan na po ba ang latest location nito at ano po ba yung dala nitong hangin sa ngayon? Sa kasalukuyan, ito'y namata natin sa layong 620 dito sa silangan ng Giwan, Eastern Samar. Ito'y may taglay na lakas na hangin pa rin, umaabot sa 75 km per hour at may mga bugso naman ng hangin na umaabot sa 90 km per hour. Inaasahan pa rin natin na ito'y tatahak sa direksyong northwest sa bilis na 15 km per hour. Ayan, so narinig naman po natin na nananatili pa rin po nandito po sa silangang bahagi ng Pilipinas. Ito po Bagyong Henry at nananatili po yan dyan sa karagatan. Kasunod pong katanungan may nakikita na po ba kayong track kung ito po ba tutumbok sa certain area po dito sa Pilipinas o yan po ba ay mananatili pa rin sa karagatan sa mga susunod na araw? Sa kasalukuyan, ito'y tumatahak pa rin sa direksyong northwest sa bilis na 15 km per hour. At inaasahan naman natin na ito hindi tatama sa anumang bahagi ng Pilipinas. So ayan mga kababayan, nalaraman po natin ngayon na hindi nga po ito inaasahang tatama sa Pilipinas sa susunod po yan ng mga araw. Pero dagdag katanungan lang po, kaugnay pa rin itong Bagyong Henry. Meron po bang certain weather system na nakakaapekto dito kaya po yan ay nag-move pa north to west? Nitong mga nakaraang oras o itong kagabi, hindi ito masyadong makagalaw dahil sa meron tayong high pressure dito sa itaas ng sa southern portion valley ng Japan, kaya't hindi siya mabagal ang kanyang pagkilos. Subalit dahil nag-move na nga itong high pressure papuntang silangan, kaya't bumilis ito at naging 15 kilometers per hour ang kanyang paggalaw. Ayan, so narinig po natin na meron pong nakakaapektong high pressure area na nandyan po yan sa timog ng Japan. Kaya po medyo napabagal nito yung pagkilos po nitong ating Bagyong Henry. At kadagdagang katanungan naman po dito pa rin sa Bagyong Henry. Nakikita po ba natin na ito po lalakas bilang typhoon gaya na lamang po nung dinanas nating Typhoon Glenda nito po yung nakalipas na linggo? Nakikita natin na posible pa rin itong lumakas dahil ito'y patuloy na nasa karagatan at inaasahan nga natin na sa mga susunod na araw ito ay lalakas. So yan mga kababayan, maliwanag po na narinig natin kay Mr. Meno Mendoza na talaga pong habang nasa karagatan pa po ang isang bagyo ay maaari po itong mag-gain ng strength at lalo pa pong lumakas. At Mr. Mendoza, kahapon po kasi ay nalaman natin na meron pa rin po tayong napapalakas na hanging habagat dito po yan sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. Sa ngayon po ba, malakas pa rin po ba ito at meron po ba tayong inilabas na gale warning kaugnay po nitong napalakas na hanging habagat? Sa kasalukuyan, ang ating hanging habagat, umiiral pa rin dito sa kaldurang bahagi ng ating bansa. Kaya lamang ito'y medyo humina at ang ating mga gale warning naman ay nakataas naman dito sa silangang bahagi ng Kabisayaan at Mindanao. Ito'y bunga naman ng ating bagyong si Henry. So ayan mga kababayan, narinig po natin, humina po ng bahagya itong hanging habagat sa ngayon. At kung meron man pong gale warning, yan po ay dito sa silangang baybayin po ng Visayas and Mindanao at yan po ay dulot naman po ng Bagyong Henry na atin pong binabantayan. At ngayong umaga po para magkaroon po ng gabay yung mga activities ng ating mga kababayan. Mr. Mendoza, ano po ba yung nilalaman ng itong 5 AM weather forecast ninyo para po sa buong maghapon? Okay, para sa araw na ito, ang magiging lagay ng ating panahon, itong Kabisayaan, kasama na itong buong Mindanao at gayon na rin itong Bicol region,
dito sa Cagayan Valley, gayon na rin sa mga probinsya ng Aurora at Quezon, magkakaroon tayo ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Ito'y bunga na rin ng ating bagyong si Henry. At ang natitirang bahagi naman ng bansa, magkakaroon lamang tayo ng mga isolated cases ng mga pag-ulan. Ayan, sa mga kababayan na meron pa rin po tayong mga dadanasing mga pag-ulan, kaya wag na wag pong kalilimutan na magdala pa rin po ng payong kung lalabas ng bahay ngayong araw. At ngayong umaga, maraming salamat po sa ating Pag-asa weather forecaster na si Mr. Meno Mendoza sa isang magandang panayam po tungkol dito sa aasahan nating panahon ngayong araw. At sa puntong ito, atin naman pong tingnan ano po yung latest update ng NDRRMC tungkol po yan sa mga napinsala nito pong Typhoon Glenda. As of July 18, ang apektadong populasyon po ng Typhoon Glenda dito sa Regions 1, 3, 4A, 4B, 5, 8 at NCR ay umabot po ng 167,293,000 na pamilya. Habang sa kada tao naman po ito ay humigit kumulang pong 800,000. Casualties po natin ay umabot po sa 64 katao ang namatay, habang 103 po ang mga nasaktan at 5 naman po ang nawawala. Ang mga nasira naman pong mga kabahayan ay may total na 7,002, partially more than 19,000 po yan at may total naman ng more than 26,000. And as of 8 p.m. kahapon, wala naman pong natitirang stranded na mga pasahero at anumang mga sasakyan. Sa status naman po ng ating kuryente, may mga interruptions ng power supply sa Regions 5 at 4 na probinsya po, habang sa Region 4A, 4 naman pong probinsya. Sa Region 3, 4A, 4B, 5, Regions 8 and NCR, may total naman po dito nga 65 municipalities and city. Samantalang nabalik naman po ang kuryente or power supply dito po yan sa Batangas na meron pong 34.89% na restored na kuryente. Sa Bulacan naman 91.16%. Sa Cavite umabot naman po ng 47.25%. Sa Laguna naman may electricity po na 51.13%. Sa Pampanga naman po, magandang balita na lahat or 100% dito ay nakabalik na rin po ang kuryente. Sa Rizal, 60% lamang po. Sa Quezon, meron naman po ditong 1% lamang. At dito sa Metro Manila ay umabot naman po ng 88.44% ang restored tower. At sa mga daan na tulay naman po, dito po sa mga region na ito ay meron po ring mga daan na hindi pa naayos at damages pa rin dahil po sa bahang dulot ni Glenda. Sa halaga naman po ng nasira na infrastruktura, umabot yan ng humigit kumulang 1 bilyong piso. Sa agrikultura naman po ay umabot yan ng humigit kumulang 4 na bilyong piso. At hanggang ngayon ay nasa state calamity pa din po ang Albay, Camarines Sur, Naga City, gayon din ang Samar, Obando, Bulacan at Laguna. At sa ngayon, alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon. Yan po ay for the next 3 days. Ayon po yan sa 3-day weather forecast ng Pag-asa. Mga kababayan, dito po sa Baguio City, asahan po nating panahon ay generally fair weather po. Yan po ay sa Sunday, pati na rin po sa Tuesday. Pero huwag pong kakalimutan magdala ng payong dahil po sa darating na Lunes, uumpisahan po niyan na ulanin ang inyong mga lugar. Di pa naman po tayo dito sa atin sa Metro Manila. Maganda naman po yung aasahan nating panahon bukas, Pero paghandaan po natin ang pagsapit ng Lunes, gayon din po ang Martes, dahil aasahan po natin meron pong maulan na panahon sa mga araw na ito. Next po natin ay sa Metro Cebu, Asahan din po natin na mas dadalas nga po yung paulan. Sa Sunday, occasional rains po, pero sa Monday and Tuesday ay mas maasahan po natin mas dadalas po yung dadanasin yung pag-ulan sa inyong lugar. At dito naman po sa Metro Davao, asahan po natin na magiging maganda yung panahon for the next 3 days, kaya pwede nyo pong bigyan ng magandang pagpasyal po ang inyong pamilya sa iba't ibang lugar. And dito naman po sa Zamboanga City, maganda rin po yung asahang panahon. Meron po yung partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms at mangyayari po yan for the next 3 days. At ngayon naman po, tingnan po natin ang lagay ng panahon para naman po yan sa selected tourist destination po ng ating bansa.
Sa Vigan, magiging mainit po with 25 to 32 degrees Celsius. Samantalang sa Banawe naman, ang lowest temperature natin ay 15 to 20 degrees Celsius. Sa Naga, medyo mainit dahil ang taas po ng temperatura ay hanggang 25 to 33 degrees Celsius, habang mas mababa po ang temperatura sa Boracay na meron po yung 24 to 29 degrees Celsius. At para naman aware tayo sa ilang anunsyo po ng gobyerno, isa-isayin natin ang mga yan sa pagbabalik po ng Panahon TV Weekend Edition.